Samantala, nagsimula na ang oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng petisyon kontra sa reproductive health law. Sumentro ang pagtatalo sa kung kailan ba nagsisimula ang buhay ng isang tao at kung dapat bang ang Korte Suprema ang sumagot dito. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Maaga pa lang, nagpakita na ng puwersa ang pro at anti-RH sa labas ng Korte Suprema. Ang labanan nila, dinaan sa dance showdown. Sing-init ng tagisan sa labas ang laban sa loob ng korte nang magsimula ng oral arguments. Ayon kay dating Senador Kit Tatad na isa sa petitioner kontra sa batas, any measure intended to prevent births, panganganak, no? Within a national, ethnical, racial, or religious group is considered genocide. bahagi kasi ng RH law ang pagbibigay access sa mga contraceptive na pumipigil daw sa pagkabuo ng buhay. Ayon kay Maria Concepcion Noche, abogado rin ng mga kontra-RH law, nagsisimula raw ang buhay kapag nagtagpo ang sperm cell at egg cell at nabuo ito bilang isang fertilized ovum o zygote. Sinang-ayunan siya ni Justice Mariano del Castillo pero nagisa siya ng ibang mahistrado. Tanong ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, nais ba ng mga anti-RH na desisyonan ng korte kung kailan talaga nagsisimula ang buhay na isa raw isyong medikal? Kung ganun kasi, sabi ni Justice Marvic Leonin, tila binibigay nila sa mga mahistrado ang isang malaking responsibilidad. Pero depensa ni Noche, nakasaad mismo sa 1987 Constitution na dapat protektahan ang buhay mula sa panahon ng conception. Kaya tugon ni Justice Diosdado Peralta, baka kailangan pang tanungin ang mga bumalangkas ng saligang batas kung ano nga bang intindi nila noon sa conception. Inoohan naman ni Noche ang tanong ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno kung labag ba sa batas ang pagpapayo sa isang mahirap na tauhang may maraming anak na kumonsulta na para mag-family planning. Kaya paalala ng punong mahistrado, bukod sa karapatan ng mga hindi pa na ipapanganak, protektado rin ng saligang batas ang karapatan ng ina. We are not going to answer a theological question here. We are not going to answer a metaphysical question here. The reason why we cannot answer that is we are more humble than wishing to go into the area of defining ultimate morals. Bagay na sinang-ayunan ni Congressman Edsel Lagman na pangunahing may akda ng RH law. There is no need for the Supreme Court to adjudicate On that matter. on the question when does life begin. Because it is not, it will not in any way be relevant in the decision whether the RH law is constitutional or not. Bukod dito, nanindigan din ng anti-RH na nakakalaglag ng sanggol ang mga contraceptive kaya hindi ito dapat basta-basta ipamigay sa publiko. Tanong tuloy ng mga mahistrado, trabaho pa ba nilang mag-ban ng mga gamot? Ayos na rin naman kasi we will try to address those points in our memorandum. And I know we will be able to do that. Pansamantalang hindi na ipatupad ang RH law dahil sa pinalabas na 120-day status quo anti-order ng korte na mapapaso na sa July 17. Kung hindi ito palalawigin ng korte, maaari na mapatupad ang batas. Sa July 23 itutuloy ang oral arguments. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.